So ito ay dinadampot natin yung ating mga manok kasi meron po mga buyer na gustong bumili sa ating pure basilan ng mga pangmateryales. So actually, same buyer pa rin yung pumupunta po dito. Bali, ang bumibili sa atin ngayon, bali sinamahan lang yung kanyang kaibigan dahil gusto pong mag-alaga ng manok. Siya po yung nagrekomenda na dito daw sa akin bumili po ng basilan. Kaya gawin natin ngayon, kung alin po yung manok na nagustuhan po sa ating buyer, ay yan na lang po yung ibibinta natin para at least pag uwi niya ay maging masaya naman yung ating buyer dahil nabili niya yung gusto niyang manok. Yung manok na hindi masyadong mahal at hindi din masyadong mura. So para win-win situation na ako naman ay okay sa presyo na binibigay nila at sila naman nakuha naman kung ano po yung manok na gusto nila. So sa akin ay pagbinta ngayon ng ating mga pure na basila na native chicken ay the same price pa rin na 250 per kilo. So sa ganun na presyo okay lang dahil nakahanap naman tayo ng paraan sa ating feeds, yung mumurahin ng mga feeds na ginagamit natin ngayon. So sa susunod siguro pag mahal na po yung mga feeds, yun na po siguro yung time na mag-increase po ako sa aking mga manok. But sa ngayon, hindi lang muna kasi ang feeds hindi naman sila nag-increase. So ito yung bibinta ko na pure basilan, pang materyales. Kita nyo naman yan sa 3 months old na edad. Halos tumitimbang na po sila ng mga 1 kilo mahigit. So 7 na pure basilan na 3 months old at saka isang sampin lang yung binibinta ko sa ngayon. So bali 8 po yan lahat yung ating mga manok. So at 3 months old, yung ating basilan or kung ano man yung mga native chicken natin, as long as tumitimbang po siya ng 1 kilo or 1 kilo mahigit, ay hindi na po tayo lugi dito. Kasi nga kapag yung per kilo na binta sa atin ay tulad po dito sa akin at 250 per kilo, okay na po yun na presyo. So yan po yung hitsura yung nagustuhan or binibili po sa ating mga buyer. So yung iba hindi pa pwede kasi hindi sila umaabot po ng 1 kilo. Pero mas maayo sir, magdala mo kuan gyud ka ng tawag gani kanang dito mo pangitag laki sa lain para dili mag inbreeding bitaw. Dili po na inbreeding, di na unay ne. Ang budget. Oh. Kaya tagin na yung suong ning uban na ni. Ari ato lingaw-lingaw man ni nga. Ako wa pa ko gapadaggan kay ang atuan hinuon karon pa ko nakabalo nga matay no. Dali arang nahurot sa kong manok nga. Mo kauno ako padaggan. Dira. Nay daghang straw. Tagiyag straw baligya. Timbang di patog ra. Ano mangitlog na to sa. Mo na manok sa gobyerno. Asa? Kuna. Amo na sampin? Mo na sampin. Bata pa kina. Kinanglan tani magkuha tagwa na sir. Kanang darag kay wapo to kay. Oh, darag ko. Tatagwa na ni sus ani. Kay lami gid natog karne pero arang dugaya pung tubo Kakuan kag Bisaya inana gid gihapon. Sama na kung ihikot ha ay kana lumpong na dire. Itulo-tulo do kay ba? Ay dire usag hikot dire. Ay baka buhi na gaan kay na. Dire na lang sa pikas. Oo no, sakto ka bugo bagay yung gawa. Mao ni pinakagwapo nako nga buyer dire oh. Sus. Paliton gyud itong manok nga sakto nga presyo gyud nga malipay buta nga tagiya ba. Mo ni ako mga buyer nga ganahan ako balik-balik ni. Kana mo nindot kinabuhi no kay bayi dagkog taas og tindog ba.
Syudad, buhi ko na sa manok. Ako rin kuan kay mangitag Kani. kuan kay may mga kuan dito. Ako ibutang ni diya tanan ha. Ah. Oh. Ano mo ambak ha? Okay na, okay na. Bisa unsa ka gwapo imong manok. Kalahar man gawe padulngan na. Dewe daghan kay mong ngitlog diha. Sus daghan. Kinang nag-incubator. Daghan lagi kayo. Lumluman sila. Kana pilon ba ta? Isa man gamay nga. Tibangan daw. Kuma di ka putog 1 kilo, ay na lang. Yapin lang na. Oh, dool bitaw 1 kilo na. Gamay na lang, usa ka guhit na lang, 1 kilo na. Sige. Kere. Paisa. Ano pa isa rin? Tapi isa. Hmm. Apa gitu ya? Bisa. Okay rin kay mutangan sa atong manok kay di man ni ihawon. Namatay ballpen oh. Basig makalimot ta ba? Dire. Pila kan? 2.1. 2.1. Eh dugangan pa tong isa be. Isa. Sabi. Sabay gliho ka. Kana. Ah, 3.1. Sa pa. 3.1. Ibutang dia. Okay. Kini na sad. Bugat-bugat yung isa ba? No, one kape na gudo. Dugangan na itong isa eh. Ano, okay na lang. Kana ka, kaya pang thumbnail ba? Wala ka bot? 3. Nagalihok man ka. 3.8. 3.8 no? Mm-hmm. Asa mo 3.8? 3.8. Okay. Ba niya na video na. Sige. Na kuha isang picture. So. Okay. Last one. Bugat na rin ng 3.8 ba? Ah. Kire. Adili ni zip on bay kanang sa tubig ra dai na nag-inom og dinig tubig oh. Wala ni zip on na dai tubig na. Oh, 1 on 1 for 3 months. Ilan na? 2 and 2.6. 5, 6, 7? 2.7? 2.7? Double check nga, 2.7 ako pa ano. 2.7 ba? 2.7. 250 ra gyapon? Dara. 3.1. Nasakto na mo dia. Then 2.7 3.1 plus 3.8 plus 2.7 times 250.
Pila? Ilan ni? Iso. Dili i-total sa nimo. Total ba din nila? Ay sa gid so times Parlay na. Okay. 3.1 3.1 plus 3.8 plus 3.8 8 plus 2.7 2.7 equals ano na imong cellphone? Ano na? 9.6 times 250. Okay. 24. 2.4. Apon? Sige. Bye-bye chickens na. Dahil chicken sa. Pila ka manok na 2, 4, nakay 100 ay narami sukli na. Ako sa ibsulod diri bay. Sige, kuwata ka 100. Na ako na lang ko. Na-dribble siya. Ito lang. Ay sa ibutang tanan kay kun. Ato lang hawiran dito. May ni kay daghang bangag na imong sudlanan ba? Gupo yung basket. Makaginawa ra gid ang for breeders. Kanyo kung ganahan ka oh. Gupo siya ko. Di ba kina maghuot diha? Ako ra nang ikon nito, ako ra nang ikon. Dapat istro ay ka hadlok mo. Mga siguro katapusan o mga December pon balik diha kay daghang kay kong baligya diha. Katutanan hurot na ko to except lang tong usa ka buok. Oh, isa lang ka buok tanan diha sulod baligya na ko to. Kunin la ini di kog sampin sira. Oh, may problema. Na diri ning akong bagong piso na sa daw. Ang liwat ane. Oh, may problema. Ang piso ane mo ni mga ang mga black muna ang kuan, muna ang inahan. Ang amahan dura pakita ang taga amahan na. Ale. Dura ang amahan no? Dura. Muna ang amahan. No, 7 months pa na. Oh, may problema. Basta ikaw kurog ko. Thank you. Salamat kayo, ma. Ini kay nadali-dali ra tong trabaho ron ba? Sige. Uy, inyong assistant natulog man. Sa lakin, sa uban nila mo pag ngita og laki kay para oh. Pero kana basila na, pure na. Kana kuhaon may pa. Sige, balik-balik ha. So, unexpected yung pagbenta natin ngayon. So, pati nga yung pang materialis ko yun sana pero as long as may bumili at may manok tayo, yan, ibenta natin. So, yung nabenta pala natin ngayon is 7 na basilan, tapos isa na dumalaga na sampin. Sa 250 per kilo pa rin yung binta ko sa kanila. At ito yung result ng ating timbang. Yung unang timbang, nasa 3.1, tapos pangalawa 3.8, then last is 2.7. So kung itotal ito lahat, 3.1 plus 3.8 plus 2.7 is 9.6. So sa 250 per kilo, sa timbang na 9.6, ay kumikita po tayo ng, to be exact, is 2,400. Yan o. Ito, 2.5 to. 2.5 yung bigay niya sa akin. Tapos sinuklian ko siya ng 100. Pero as of today, yung binta natin ngayon is only 2,400 sa pag-alaga po ng native chicken. And last 2 weeks ha, nakabinta tayo, same buyer pa rin, pangkatay po yon, nakabinta tayo ng almost mga 4,000 ng pagbinta natin ng native chicken. Kulang lang siguro siya, 125 para mag 4,000. And after 2 weeks, ito ngayon, nakabinta tayo ng 2,400. Sa ngayon, baka this week din, baka may bumili rin sa atin ng mga sisew. Kaya yan, magkapira na naman tayo dito sa pag-alaga ng ating mga manok. So sulit yung ating paghihirap, sakripisyo sa ating pagmamanok dahil nagpapatunay na yung ating native chicken, ito talaga ang tinatangkilik ngayon dito sa ating, dito sa amin, sa aming mga buyer. Native chicken yung gusto nilang bilhin.
So, yon. So, sinasabi nila, yung bumili sa atin na yon ay for breeding purposes yung gusto nila, kaya binibigyan natin sila ng manok na pagmaterials manok kung saan di kalidad at hindi dumaan na kung ano-ano mga sakit. Ayan, pero kung pangkatay, meron tayo dyan, marami. So sabi nila, babalik na lang daw sila dito. So yun nga, yung ating manok ay mahirapan tayo magparami dahil nga sa walk-in buyer pa lang dito sa farm gate. Isang buyer lang ha, ubos agad ang aking mga manok. So native chicken, may magandang kinabukasan sa native chicken actually. Pagka district, mayroong pumunta naman dito para magbenta ng ating mga sisiw. Ito yung sisiw na ibibinta ko actually. Yan o. Yan o. Mga basilan po yan. Mga pure. Konti na lang ang ating mga manok. Dahil ang daming gustong bumili. At saka yung gamit ko kasi ano lang, yung natural lang, yung paglilimlim lang, hindi ako gumagamit ng incubator. Kaya ito na lang yung natitira dati, ang dami pa. Ngayon, ubos na. Hindi ako nag-expect na ang dami palang gustong bumili ng native chicken. So para sa akin ay hindi ako nagkakamali sa pagpili ng native chicken as a meat production. Kasi daming gusto.